We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Yes, good morning sa iyo, partner. Di ba Webes ngayon? Oo. Baka? Baka May extended ang mga palabas nung December 25. Extended diba? nga, partner. Firefly. Di ba? Ay, mamaya makakasama natin si Kapusong Gab de Luna dyan sa Lawag City, Ilocos Norte. Magbabalita siya tungkol sa ongoing renewal ng business permit ng mga negosyante. Oo. Partner, kahapon na-experience natin yung pagbaha sa may MH Del Pilar. Ilang mga kababayan natin dito sa Dagupan City ang nakaka-experience ng kawalan ng supply ng tubig. Pero naligo ako, nag-iba na ako kagabi. Actually, hindi lang natin ito nabanggit kahapon, pero ang mga affected talaga yung sa may Central Business District. CBD. Yes. Makipag-ugnayan daw sana yung barangay official sa tanggapan o kaya numbers ng Pamana Waters para magkaroon sila ng pagrarasyon ng tubig. Mamaya may makakasama ka, partner. Nako, makakasama natin isang local fashion designer upang i-discuss ang mga OOTDs this 2025. Asan na kaya siya? Yun Diyan nga na po. Narito na ang mga unang balita. Good news mga kapuso, Veterans Ward binuksan sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Formal nang binuksan ng Veterans Ward sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Layo ng pagbubukas ng Veterans Ward sa R1MC na mapabilis ang pagpapaabot ng nararapat na serbisyong medikal para sa mga war veteran. Unang-una, napakarami nating veterans ngayon. And aside from that, maraming nagpapakonfine and they should be secured with a hospital bed. Ayon sa PVAO o Philippine Veterans Affairs Office, aabot sa 24 na Veterans Ward ang target na buksan sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Bahagi raw ito ng pagbibigay pugay sa naging kontribusyon ng mga war veteran sa pagkamit ng kalayaan sa bansa. Tiniyak ang dekalidad na healthcare services para sa mga veterano. At maraming mga veterano na dito na nakakatira sa Pilipinas. So since na tinay ko nila ito, malaking bagay ito sa amin. Gusto namin kasi i-diffuse o i-widen ang expand ang coverage ng medical care para sa mga veterans natin. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Kahapon, naranasan ang pagbaha sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City matapos aksidenteng mabungkal at masira ang major pipeline ng Pamana Water ng excavator na gumagawa ng drainage system sa kalsada. Bumper to bumper ang daloy ng trapiko. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan dahil sa baha na umabot hanggang binti. Pero ngayong umaga ayon sa Poso, passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang MH Del Pilar at nag-subside na rin ang baha. Nakaantabay naman sila sa lugar kung sakaling magkaroon uli ng traffic build-up habang patuloy ang pagkumpuni ng Pamana Waters sa nasirang pipeline. Dahil dyan makakaranas ng water supply interruption o kaya ay mahinang supply ng tubig ang malaking bahagi ng Dagupan City. Kaya iba yung paghahanda pa rin ang abiso sa publiko. Diarrhea outbreak idineklara sa Baguio City. Narito ang report. Idiniklara ng acute gastroenteritis o diarrhea outbreak sa Baguio City. Hindi na raw pangkaraniwan ng diarrhea cases sa lungsod. Noong 2022, 20 kaso lang ng food and waterborne diseases ang naitala sa Baguio City. Umakyat ito sa 34 noong 2023, malayo sa mahigit 1,600 cases na naitala sa loob lamang ng halos 3 linggo. I would like to declare, officially declare that we have an outbreak of gastroenteritis. Kabilang sa mga tinamaan ang 14 na miyembro ng pamilya Kerubin mula sa Rizal na bumisita sa Baguio nitong nakaraang holiday season. Dinala sila sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdudumi. Kwento ng isa sa kanila na si Mary Grace, umakyat sila sa Baguio noong January 5 at kumain sa isang food establishment. Service water daw ang kanilang ininom. Matapos nilang maospital, nakauwi na rin daw ang pamilya Kerubin. Pero ang ilan sa kanila, nakararanas pa rin daw ng pananakit ng tiyan. Ang hirap umuwi
pa sa mga pasyente ay mula sa Itogon na kumain sa ilan pang food establishment sa Baguio City. Ayon kay Mayor Magalong, maging siya at ilan sa kanyang mga kaanak at kaibigan ay tinamaan din ng diarrhea. Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas sa kaso ng diarrhea. Malawakan at malaliman ang investigasyon ng City Health Services Office. Pangunahing tinitignan ng posibleng kontaminasyon sa tubig. Mahigit 300 establishmento at kabahayan ang kukuhanan ng water sample para sa water testing. We will be up on our toes and doing a lot of water testing. And actually, we are now from the meeting with the mayor this morning. We are now partnering with the BCPO to help us also do the water testing as fast as we can, so that we can screen the water, and if it's positive, then we will now subject it to bacteriological examination. Nakahanda naman daw ang mga pagamutan sa lungsod sakaling tumaas pa ang kaso ng diarrhea. Kaya naman ng mga hospital ito na i-accommodate since hindi naman sila nagtatagal usually sa mga hospitals. Oo, karaniwan kasi OPD. Hanggang sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng water tests. Pero habang hindi pa lumalabas ang resulta, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom ng tubig mula sa mga gripo. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Isang sunog ang sumiklab sa San Fernando City Public Market sa La Union. Sinasabing nagmula ang sunog sa wet section ng palengke. Ayon sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection at San Fernando City LGU, inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at kung magkano ang kabuang danyos nito. May kalumaan na rin daw ang gusali at isa ng condemned structure. Pero dahil sa lawak ng pinsala, balak ng LGU na magdeklara ng state of calamity dahil sa insidente. Wala naman daw nasaktan sa nangyaring sunog. Pansamantala namang inilipat sa covered court ng Barangay Ilocano Sur at Ilocanos Norte ang mga nagtitinda, maging ang market office operations. Mahigit 5,000 negosyante sa Lawag City maaga nang nagproseso ng kanilang business permit sa one-stop shop ng LGU. Ang detalye ihatid live ni Gab De Luna. Gab, good mornings! Good morning, CJ. Dagsaan na ang mga negosyante sa nakalaang Business One-Stop Shop dito sa Lawag City Multipurpose Hall upang mag-renew ng kanilang permit. Maagang pumila ang mga negosyante sa Lawag City upang mag-renew ng permit ng kanilang mga negosyo. May inilaan ang lokal na pamahalaan na one-stop shop para sa pagproseso ng mga kailangan na requirements. Kabilang sa Business One-Stop Shop ang BFP, City Health Office, City Planning and Development Office at City Engineering Office. Pila-pila ang mga negosyante. May nakalagay rin na step-by-step process upang hindi malito ang mga kliyente. Bakit doon ay tulong na kanya, tatanmantahang kami agala lang apan nagbayad man ti kada pwesto ma'am. May mga ilan namang nahirapan dahil online na ang pagproseso ng dokumento. Magtatagal hanggang January 20 ang Business One-Stop Shop ng syudad. Parang isang lugar na lang para hindi na sila pa balik-balik sa mga opisina. Dito na lang lahat yun. Samantala, CJ, nagpaalala naman ang Business Permits and Licensing Office sa mga negosyante na agahan ang pagproseso ng renewal ng kanilang permit at ihanda ang mga kailangang requirements tulad ng barangay clearance, health certificate o sanitary permit, book o record of sales. Sa mga nais namang magnegosyo ngayong 2024 o bago pa lang sa pagnenegosyo, ihanda lamang ang barangay clearance, health certificate, DTI registration, SEC registration certificate, CDA registration at occupancy permit. Paalala rin ng BPLO sa mga nagre-renew ng permit ay iwasan ang last minute na pag-renew o renewal ng permit upang sa ganun ay mabigyan ng sapat na oras ang bawat kliyente hanggang January 20, 2024. CJ? Maraming salamat, Gab De Luna. Nasabat ng matauhan ng Bureau of Customs Port of Clark ang isang shipment na naglalaman ng hinihinalang shabu. Idineklara bilang brochures ang 3 shipment na nagmula pa sa Texas, Pennsylvania at Illinois, USA. Nang ipadaan sa physical examination, tumambad sa mga otoridad ang pake-paketeng naglalaman ng hinihinalang shabu. Aabot sa halos 15,000 gramo ng shabu o nasa 103 million pesos ang halaga ng nakuha mula sa mga parcel. Pinatawan ng warrant of seizure and detention ang shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act in relation of RA 9165.
Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, drought-resistant crops itinanim ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa kakulangan ng patubig bunsod ng El Nino. Narito ang report. Nasa 1,265 hectares lamang na sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ang natamnan ng palay ngayong dry season. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nag-uumpisa ang dry season mula Nobyembre hanggang Marso. Sa record ng tanggapan, tuwing wet season, may kabuuang 2,066 hectares na sakahan ang natatamnan ng palay. Ibig sabihin nasa 801 hectares ang hindi natamnan ng palay ngayong dry season dahil sa kawalan ng patubig bunsod ng El Nino. Pero drought-resistant crops ang nakatanim dito, gaya ng mais, munggo, mani at pakwan. Pagkatapos ng anihan sa dry season, asahan daw ang kaunting supply ng bigas na magmumula sa bayan. Talagang kukulangin tayo ng supply, kaya nga po mayroong mga ating kalapit province or munisipyo na yung kaya nilang iambag din sa atin yung parang makakuha ng ating makabili tayo sa kanila. Samantala, pina-fast track na ng Agriculture Office ang pagbibigay ng fertilizer discount voucher sa mga magsasaka ngayong dry season. Nasa 1,000 magsasaka ang target na mabigyan hanggang Marso 2024. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maghanda muli sa mga posibleng ulan ngayong araw. Mula umaga iyan hanggang mamayang gabi, aasahan ang ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Light to moderate rains ang mararanasan. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang magpapaulan sa Northern at Central Luzon, habang shear line sa Quezon Province at Bicol Region. Easterlies naman o kaya local thunderstorm ang maasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Sa video na kuha ni Alberto Kaan, makikita ang malakas na ragasan ng baha sa kalsada sa Basco, Batanes. Napapatila lamang daw siya ng ulan nang biglang nagpapatila lang daw siya ng ulan nang biglang rumagasa ang baha at maanod ang tricycle na nasa video. Itinali raw niya ito sa poste upang hindi tuluyang maanod. Umabot raw ng hanggang bewang ang baha. Wala pang isang oras, humupa rin ang baha pero nag-iwan ng putik sa mga kalsada. Agad naman na nagsagawa ng clearing operations ang DPWH at BFP. Sa social media post ng Batanes PD RRMO, isang localized thunderstorm ang sanhi ng naranasang pag-ulan sa lugar. Ilang taga Ilocos Norte kumasa sa Ipon Challenge ngayong 2024. May ulat si Gab de Luna. Kilala raw ang mga Ilocano sa pagiging masinop sa pera at matyaga sa pag-iipon, kaya naman ang ilan kumasa sa Ipon Challenge ngayong 2024. Ayon sa negosyanteng si Aling Jesusa, malaking tulong daw ang pag-iipon sa kanilang mag-asawa upang may pandagdag sa gastusin sa susunod na taon. Itinatabi raw ang extra na kita sa pagnenegosyo. In case of emergency, kita madukot. Ayon sa isang financial advisor, importante raw na may nakalatag na plano o goal sa pag-iimpok. May iba't ibang formula rin daw sa wastong pagtatabi ng pera. Before ka mag-spend, before ka mag-save, before ka mag-invest, you ask yourself first, what is your financial goal? Actually, others would suggest yung 50-30-20 budget rule. 50% will go to the needs, then 30% sa wants, 20% sa spending. Samantala, mabenta naman daw ang iba't ibang klase ng alkansya dahil marami ang nais mag-ipon. Ay, sa panahon ngayon, mabenta na po ngayon ang piggy bank kasi maraming gustong mag-ipon. Anumang klase ng alkansya, basta't may tamang mindset sa pag-iimpok, tiyak na hindi mawawalan ng huhuguting pera. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga usong OOTD ngayong 2024, ibabahagi ng isang fashion designer sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
Malaking impact sa isang tao ang magandang pananamit. Bukod sa nakakadagdag ito ng confidence, feel good din tayo syempre kapag sabay sa uso. Pero paano kapag budget mo ay limited? May mga paraan ba para mag-level up sa 2024 fashion? Yan ang ibabahagi sa atin ng fashion designer mula Pangasinan na si Jason Nacar Potencion. Hello and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Tama no? Jana po. Yes po. Nag-isip ako. Happy New Year! Happy New Year sa ating mga kapuso. Yes. Ano nga bang in sa fashion this 2024? Yes. Every year naman po maraming lumalabas na uso. Taon-taon yan. Pero now, we have this year sa kulay na dala ko dito sa ating mga designs, which is yung this year is a puff volume year. So marami tayong mga uso ngayon ng puff volume po ang mga sleeves. Okay. Yes, mga ripped jeans. And yan po. Okay, isa-isahin ko lang yung mga usong color kasi ito something peach pero it's silky. Yes po. Ito po ang peach fuzz na tinatawag. Mini dress po which is in this year. Mga puff sleeve po siya. Puff sleeves. Yes po. And also, ito pong dala natin na design dito is the polka dots po. Nauuso rin siya ngayong taon and the ripped jeans po. Okay. Ito ripped Yes jeans. How po. about for men? For men po, ngayon nauuso ang mga Korean style, mga Gen Z, ganon. We have the printed coat po. Yan po yung mga nauuso sa mga natin, sa mga kabataan ngayon. Oo, pero paano yung inner niya? Yes po, white sleeve lang po siya, long sleeve so po siya. dapat mga plain colors Yes lang. po, yes po. And normally white. Kasi, Yes po. Kasi parang napansin ko, nagustuhan ng tao yung black and white combination. Yes. Ngayon po nauuso rin. Yes na yes ang black this year. Oh, okay. Same po kay Peach Fuzz po. How about yung sa sa bottom naman ng mga dresses? Kasi kung puff itong mga sleeves niya, yung bottom ba baloney pa rin siya or Yes po, kasi this year is a volume year para sa fashion. Nako parang tumitrending ngayon yung mga parang mga Imelda style? Yes, mga butterfly sleeve po which is the terno na nauuso po ngayong taon. Okay. Ano mga tip natin na pwedeng ibigay kung nagtitipid pero ayaw magpaiwan naman sa uso? Actually, ito yung ito yung pinaka sa mga kabataan ngayon. Marami tayong pwedeng makita sa closet natin na pwede nating ulitin kasi ang fashion naman po is nauulit-ulit yan taon-taon. Bumabalik po yung mga lumang style pero ngayon ginagamit po ng mga kabataan ngayon like mga 50s, 60s po na mga designs na mga damitan. Bumabalik po yan nowadays. Kaya ang fashion po, makikita lang natin yan sa loob ng closet natin kung paano lang natin siya i-pares, i-pair. Kasi natatandaan ko, Jason, kasi before, umuso yung skinny jeans. Tapos later on, bago magtapos itong 2023, umuso ulit yung mga square pants. Yes po. Diba? Talagang bumabalik talaga yung mga Bumabalik po talaga yung mga dating fashions. Oo. Sa mga big event na gusto nating paghandaan, ano ang mga tema na uso ngayong 2024? Sa mga big events po like the weddings po, ang ina-advise ko po lagi sa mga incoming mga bridal po namin, yung mga bride po namin, more on silhouette, minimalist lang po yung design. May mga ginawa na po ako na mga designs this 2024 po na mga designs natin which is yung mga minimalist lang po yung details. Ayan po, mga silhouette lang po yung cut. Oo. At saka parang hindi na uso ngayon, Jason, yung mga colorful na gowns. Yes po. Diba yes dati po. Talagang bumubuga yung violet color, mga Opo. pink color. Pero ngayon parang very light na lang and Yes po, nature mga pale color po. Earth color po tayo. Earth this color year. na. Opo. Ano ba yun? Parang as a fashion designer, mas nakaka-attract ka rin ba talaga ng customers if yung mga dinidesign mo is umaayon sa mga colors of this year and yung mga designs of this year? Ano yung mentality kumbaga ng mga customers kapag ganun yung kanilang May mga customers naman tayo, Ms. Jo, na they have their own design na kung ano po yung theme nila, kung ano po yung gusto nilang color. Pero nagsasuggest pa rin po kami sa kanila kung ano po yung pupwede this year or kung ano po yung theme na wedding. Okay. Pero sabi nga natin, yearly, nagkakaroon tayo ng new trend.
Paano naman kapag yung safest? Ano yung common lang na safest na hindi nababago? Classical kumbaga ng mga design. Classical, well, of course, ako po ang lagi kong ina-advise, wear your comfort wardrobe. Yung happy and love na comfort lang tayo sa ating mga isinusuot. Okay. Yan yung pinaka-importante po sa lahat. Okay, bukod sa sinabi mo, any message pa sa mga kapuso natin na nanonood, especially gusto na maging fashionable this 2024? Yes, sa lahat po ng ating mga kapuso na naghahanap ng ating mga uso this year, ang i-advise ko lang po sa inyo is kung ano po yung pinaka-komportableng suot para sa atin, dun po tayo. At yung love po natin is sa fashion, nandyan po yan. Pero mas importante pa rin po yung komportable po tayo kung saan po yung sinusuot natin. Okay. Yes Thank po. you so much. Maraming salamat, Jason, at ingat kayo palagi. Diyan lamang po kayo mga kapuso dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Floating waste dump sa Bosnia River, pinangangambahan ang negatibong epekto sa kalusugan at turismo. Tunghayan sa Globalita. Mga naibong basura ito sa Bosnia River matapos maglagay ng barrier ang hydropower plant sa lugar sa nakalipas na 20 taon. Sa dami ng basura, pinangambahang makaapekto ito sa kalusugan at turismo sa itinuturing na isang historic town. Kaya pinag-aaralan kung paano ito hahakutin. Sa Spain naman, ilang volunteers ang namulot ng plastic pellet sa dalampasigan ng Muros. Gamit ang pellet sa paggawa ng plastic bottles, shopping bags at iba pa. Pero posible itong makasira sa kalikasan o makain ng mga marine creatures. Sa London, abot sa 450 na replika ng mga gown at gamit ni Queen Elizabeth II ang binuksan sa auction, kasama ang mga isinuot ni Princess Diana at ng royal family. Abot sa $25,000 o 1.3 million pesos ang isang gown. Ginamit ang mga ito sa isang hit TV streaming series tungkol sa buhay ni Queen Elizabeth II at ng royal family. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sinimulan na ayusin ang gymnasium ng Judge Jose de Venecia Senior Technical Vocational Secondary School sa Barangay Bolosan, Dagupan City. 2022 nang makitaan ng mga bitak ang pundasyon ng gym dahil sa naranasang lindol. Pinunduhan ng 9 million pesos mula sa lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng gym. Sa ngayon, nagsasagawa muna ng classroom-based flag ceremony habang inaayos ang gym. Ayon sa pamunuan ng paaralan, target na matapos ang proyekto sa Agosto. Makiling lead star Elle Villanueva nag-invest ng maraming emosyon para sa serye. Narito ang report. Sinimulan sa exciting na habulan sa gubat ang pilot episode ng Makiling, kaya naman marami agad ang nahook sa serye. Sa isang panayam, sinabi ng lead character nito na si Elle Villanueva bilang Amira na talagang nag-invest sila ng maraming emosyon kahit daw araw-araw pa siyang binubugbog sa set. Pero babalikan kung paano nagsimula ang tahimik at simple niyang buhay na naging komplikado dahil sa mahiwagang bulaklak. Sundan ang misteryo sa Makiling, weekdays 4 p.m. sa GMA. Sa kanyang pagbabalik TV series matapos ang panganganak, nabilib ang press sa aura, looks at figure ni kapuso actress Jeneline Mercado sa press conference ng Love Die Repeat. Maging sa social media, usap-usapan ang hubog ng katawan ni Jen. Dumalo rin sa media conference ng Love Die Repeat ang katambal ni Jen na si Sian Lim at iba pang stars nito na sina Mike Tan, Ina Feleo, Noni Buencamino, Sher Valdez, Malu de Guzman at Victor Anastacio. Ipalalabas ang Love Die Repeat weeknights simula January 15, 8:50 p.m. sa GMA. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 2 taong gulang na mini version ni Heart Evangelista at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. kilalanin. Tunghayan sa report. Cute and fashionista, ito ang 2-year-old na si Baby Eunice o mas kilala bilang Inday Eunice mula sa Porac, Pampanga. Gamit ang mga pinagtagpi-tagping tela at mga kagamitan na makikita sa bahay ni Mama Rochelle, nagtatransform si Inday Eunice bilang
Mulawin, Orduha, at Jezebel. Kwento ng ina na si Rochelle, nagsimula ang dress-up na ito mula nang ipanganak si Inday Eunice. Kada buwan, nagpo-post ng picture ang ina gamit ang mga DIY costumes ng anak hanggang sa mag-trending at naisipan nila itong i-vlog para i-share sa kanyang mga kapwa mommies. Maraming na-inspire, kaya na-inspire din po ako sa kanila na gumawa pa ng more DIY costume. Fun favorite sa mga ginaya ni Inday Eunice, ang golden casual dress at golden utensils outfit na sinuot ng fashion icon na si Heart Evangelista. Hindi rin mawawala sa listahan ang recent version ni Inday Eunice sa national costume ni Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. Ayon kay Mami Rochelle, budget-friendly ang mga ginagawa niyang costume para sa anak. Sa katunayan, hindi raw tataas sa 500 pesos ang nagastos niya sa paggawa ng ginayang DIY national costume. Bibase po ako sa look, yung costume na yon. Payo ni Mami Rochelle sa mga kapwa niya mommy, hindi kailangang gumastos na malaki sa pagbibihis ng mga anak, kailangan lang pairalin ang diskarte at pagkamalikhain para ma-enjoy ang mga bibi. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Fashion fades, only style remains the same. By Coco Chanel, a renowned French fashion designer and businesswoman. Parang nag-isip na ng ano, no? Ng magandang isuot. Partner, go ahead. Tomorrow. Bukas, pag-uusapan natin ang health condition na hydrocephalus at ang Shunt for Life mission. Hydrocephalus, yung ano, no? Yung abnormality sa head. Sa ulo. Enlargement of the head. May tubig. May tubig yung ulo. Ano? Napaka-importante yan mga kapuso, especially sa mga naghahanap ng impormasyon o yung may mga kalalang ganito yung condition. Baka may paraan din para matulungan sila at kung kanino sila pwedeng lumapit, partner. Okay, sa mga concessionaire ng Pamana Waters dito sa Dagupan City, kung nakararanas po tayo ng kawalan o low water supply, dahil po yan sa nasirang pipeline ng Pamana dyan sa bahagi ng MH Del Pilar Street. Yung binanggit natin kanina, partner, no? Siguro yung makipag-ugnayan directly sa barangay officials and then si barangay officials na lang ang makipag-coordinate nga doon naman sa Pamana Waters. Para mabigyan ng rasyon ng tubig. Yes. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.